gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindorinyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay ko. Pasang mga Kristiyan, naghuhod ng mga jeep. Dito sa ating himpilan ng KBS RMN News TV. Ito nga po ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Aim to create hopes for the progress of good and continuing news dissemination. Vision, proper communication, coordination to any private and public entities worldwide. Mission, helping less unfortunate peoples, changing fortunes and let our voice be heard. KBS Kasado Broadcasting Service, Deliver News. RMM, responsabling mga mamamahayag at your service. Ang gabay at patnubay ay patuloy po ninyong maririnig at mapapanood dito sa ating himpilan ng KBS RMM News TV. Lunes hanggang Biyernes, ganap na 8 hanggang 10 ng umaga.
bang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay ko? Pamilya po sa sakyan. Ilang po ng mga jeep. Siyam na minuto bago mag-ikaapat ng hapon. Ito ay atid ng KBS RMM News, Dyaryo na TV pa. Alright, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, mapagpalang hapon po. Ngayong araw ng Miyerkules, February 10, February 11, 2025. Isang napakagandang araw po, ngayong araw nga po ng Miyerkules sa lahat ng ating mga tagapakinig. Bagamat sabi nga po ay hapon ang ating pagtatanghal ng ating palatuntunan, sa dahilan po ng inyong abang lingkod ay napakarami po ng kasalukuyang inaasikaso sa panahong ito. At ang buong pamunuan po ng KBS RMM at ng buong kasamaan po natin ng ating balitang kasado. At syempre sa hapon pong ito ay magsama-sama po tayo sa ating pagtatanghal upang ating namnamin at damhin ang mga mahalagang mga balita at impormasyon na naganap sa loob at labas ng ating bansa. At syempre, dito po sa ating impila ng responsabling mamamahayag, dito sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay, dito sa Kasado Broadcasting Service. Ano man ang layat lingwahe mo, basta't kayo ay Pilipino, ito ang boses mo. At syempre sa pangalan po ng ating station Manager Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ako naman po mga kababayan ng inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang mindurinyong midnight boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuhan. Sigurado naman na ito ay inyong maasahan. Aba, ang inyo pong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Nagpupugay po ng isang napakagandang hapon po ngayong araw nga po ng Miyerkules. At syempre mga kababayan, ang ating pong nakakasama dito sa ating technical site. Sa ating Studio 1 ay si Ate Del Rose Aldia Santos at Ate Rosemary Padiron Lauson. At syempre ganun din po ang ating nasa Studio 2 Bulwagan ng Balitaan na kinaroroonan ni Ate Cora Biernes, ang ating Operation Manager ng Balitang Kasado at ng KBS RMM News TV. At syempre ang ating pong tagapagtaguyod ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay, syempre si Atty. Mike Bordeos. Magandang hapon, Kuyang Mike. At syempre ganun din po sa ating layout artist, si Ate Joy Pasco. Binabati rin po natin na magandang hapon ang ating nasa Studio 3 Bulwagan ng Balitaan, ang ating news director, si Kuyang Wayne Espino Lauson, ang Bisayang Tisoy. At syempre, ganun din po ang ating PRO ng Region 3, si Kuyang Pen Aludo. Ating chief reporter ng Region 3 rin, si Kuyang Paul Aludo. Yan. Kaya yung pong pen, parang pinpindi sa harapin eh. Diba? Kaya nga parang pinpindi sa harapin, di kutsilyo, di armasen. Yan. Kaya talaga ha, ang ating pong PRO ay talagang imported ho eh. Siyempre, Pin Aludo. Ang ating namang chief reporter po ng Region 3 ay Paul. Talagang sagad na sagad. Kaya talagang napakainam po talaga ho. Ang ating namang chief reporter ng Calabarzon area ay si Kuyang Landul Luto, si Double L. Kaya sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kasamaan po ng ating Kasado Media Group ay binabati ko po kayong lahat ng isang mapagpalang hapon ngayong araw nga po ng Miyerkules. At syempre most especially ang lahat po ng ating mga taga-subaybay
ng ating palatuntunan ng Gabay at Patnubay. Talagang ang official time po ng ating pagtatanghal ay tuwing ika-8 hanggang ika-10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Yan. At syempre, binabati po natin na magandang hapon po si Alerto Kamanaba. More power po sa inyong lahat yan sa mga taga-Alerto Kamanaba. Yan. Thank you for watching sa inyong lahat dyan. At shout out din sa mga taga-Gabay at Patnubay ng Viva KPP Divine Healing. Yan. Ng San Benito. Yan. Siyempre sa panguna po ni Brother Ansel Arroyo, ni Brother Gerald Gasek, ganon din ni Brother Celso Cueto at Brother Robin Pamilara. Likewise kay Sister Analisa Minguela Gasik at Sister Merlin Padriquilla at Nes Garcia. Marami pang iba na mga taga-Viva KPP Divine Healing. Magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre sa lahat din po ng bumubuo po ng Jores Homeowners Association po ng Lalawigan ng Rizal dyan sa Barangay Pantok, Binangunan. Yan. At syempre mga kababayan, sa pangunguna po ng ating masipag na Chairman of the Board, si Kuyang Wayne Lawson at ang ating pong magiting at talagang napaka-gentleman ang ating pong presidente ng Jores Homeowners Association, syempre ang ating pong publisher, si Kuyang Alan Bordeos. Napakaswerte naman talaga ng Jores Homeowners. Isipin mo isang batikang publisher, ang presidente ng isang huwa. Bagamat ang huwa po ng Jores ay pinasok po talaga ng grupo po ng mga 01-4, ay talagang sabi nga po ay ika nga po ay talagang malawak ang pasensya po ng buong legit association ng Jores dahil naiintindihan po at naunawaan sila. Kaya lamang may mga bagay po na talagang sila ay may pananagutan sa batas. Lalo-lalo na po ang pinasok po ng 01-4 na sa pamumuno po na bilang presidente po ng Samahan Diyan ni Mr. Heraclio Limbaga po ng Antipolo City. Yan. At kinabibilangan pa po ng marami po niyang mga kasamahan diyan na binubuo di umano ng samahan ng Bukang Liwayway ayon sa mga informante po natin pinagkakatiwalaan. Kaya talagang wow, napakahusay ng inyong mga pamamaraan, mga kuyang. Sapagkat kayo po ay mga dating miyembro ng Jores Homeowners Association na grupo ni Heraclio Limbaga po ng Antipolo City at 10 po ng lahat ng kanyang mga kasamahan. Ang karamihan po sa kanila ay miyembro po at mga tauhan po ng ating butihing kapitan ng Barangay Dalig, Antipolo City na si Captain Barangay Kapitan Leyba. Ako. Kaya medyo talagang kayo yata ay may bagay na kailangan po ninyong ipaliwanag sa inyong barangay kapitan dahil kayo po ay hindi po nagkakamali ang inyong abang lingkod ay ang isa po sa inyo ay purok leader at ang isa po ang ilang po sa inyo ay yung BPSO, yan ang iba. Kaya nako po, kaya nga po alam naman po natin na yung pong inyo pong napasukan na hanay ng grupo ay isa po sa nagbibigay suliranin karamihan sa ating mga libu-libong mga kababayan sa iba't ibang dako po ng ating bansa. Partikular na po ang lalawigan ng Rizal, marami po talaga diyan ang mga namumuo at binubuong mga grupo para lamang sila ay makapamasok po ng lupa ng may lupa at sa sinasabing sila ay mula sa grupo naman na pinahintulutan ng 01-4. Yan. Kaya nako ay mapakalawak po niyan. Kaya alamin po natin sa ating mga pinagkakatiwala mga informante na talagang ang mga bagay po ito ay kailangan po talaga nating linawin at alamin at ipaalam sa ating mga kababayan. Na ang alam po natin yung 01-4 ay matagal na po ang inabulis na ng Supreme Court. Talagang aywan ko kung nakakamali ang inyong abang lingkod. Pero gayon pa man po ay atin lamang pong binibigyan ng mahalagang mensahe ang ating mga kababayan. Kaugnay na rin po dito sa mga text po dito ng ating mga taga-subaybay dahil sabi nga po noong Monday ay nabanggit na rin po natin ito. Kaya ipinagpapatuloy lang po natin na bigyang kabukasan sa lahat ng mga tagapakinig natin na kung ano talaga yung hiwaga ng 01-4 para sabi nga po sila ay makapang-angkin ng lupa, ng may lupa. Kaya nga medyo nga nakahagulat nga po dito ay
sila raw po yung may-ari. Ho? Kaya yun ang mga tao na nasilaw ho, doon sa magandang paliwanag at naakay ay talagang sila ay napaka-proud sa sarili. Kaya ang tanging paalala lamang po natin dito, wala naman po tayong tulak kabigin. Pero ang aking pong pagkakaalam at sa pagkakasaliksik po ng Balitang Kasado na ang 01-4 ay talagang malaki po ang problema. O, bagamat sabi nga po nung kapanahon ng Panantag Kastila, panahon pa ng ikangay, panahon po nung mga panahon po ni Italiano ay talagang ang 01-4 po ay talagang napakabisa. Yan. At kahit nga po yung karagatan talagang titulado para sa kanila yung mga sapa-sapa o mga kabundukan, kalatagan, lahat-lahat na kanila. Kaya bilib din ako. Kaya sana naman po ang mga bagay na ito ay makapagbigay kagising sa bawat isip at damdamin ng ating mga kababayan na lumaranas po ng ganito. Kaya sana po, good luck na lamang sa inyong lahat. Alas 4:01 ng hapon, ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National News. Samantala mga kababayan, sa lahat po ng ating mga Kasado Patroller, standby report sa lahat po ng ating mga patroller na naririyan sa area po ng Mega Manila, sa area rin po ng Calabarzon area, Mimaropa, Kabisayan at Kamindanawan, standby report sa lahat ng ating mga patroller ng Kasado. At syempre, bagamat hapon po ang ating pagtatanghal ay talagang ninanais din po nating ipagbigay alam sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga kababayan na ang halaga po ng ating mga pagbabalita ay katumbas po ng ikangay timbang ng ating kalooban at kaisipan. Samantala mga kababayan, dakuan po naman natin ang mga ating mga pangunahing mga balita. Round 1. Ready, go! Alright, shout out kay Anton Paras ng Hulika, Diario News and Radio DWBL. Yan, Kuyang Anton. Ang pagbati po ay mula kay Kuyang Anton Paras Pinoke. Patungo naman po kay kay shout out kay Anton Paras ng Hulika. Samantala mga kababayan, mga patakaran ng SC na ang mga mag-asawa ng parihong kasarian ay maaaring mag-ari ng mga ari-arian. Round 1. Ready, go! Samantala mga kababayan, ang mag-asawa ng parihong kasarian na nakatira ng magkasama ay maaaring kilalanin bilang mga may-ari ng mga ari-arian sa ilalim ng Family Code, hanggat ang kanilang mga individual na kontribusyon ay maaaring patunayan ayon sa isang desisyon ng Korte Suprema. Sa isang 14 na pahinang desisyon na ipinahayag noong Pebrero 5 at inihayag sa publiko noong Martes. Inayagan ng Supreme Court ng Second Division ang petisyon na inihain ng isang kasusyo laban sa kanyang dating kasusyo at nagpasya na ang petitioner ay nagmamay-ari ng 50% ng isang bahay at lote na kanilang ibinahagi. Isinasaalang-alang na mayroong co-ownership sa pagitan ng petitioner at respondent, kung gayon ang bawat co-owner ay maaari namang humingi sa anumang oras ng paghahati ng bagay na pag-aari ng karaniwan. Sa abot ng kanyang bahagi ay nababahala ang desisyon ng SC. Dahil may karapatang interes sa subject property, ang petitioner ay may karapatang humingi ng paghahati ng subject property dagdag nito. Ang dalawa ay naninirahan na magkasama bilang mag-asawa at kalaunan ay nakabili ng isang bahay at lote sa Quezon City. Sumang-ayon na silang irehistro ang ari-arian sa ilalim lamang ng isang pangalan upang gawing mas madali ang mga transaksyon sa bangko. Matapos silang maghiwalay, sumang-ayon ang dalawa na ebenta ang ari-arian at ang rehistradong may-ari, ang respondente ay pumirma ng isang dokumento na kinilala na ang isang
kasusyo ay nagbayad para sa kalahati ng pagbili at pag-aayos. Maglaon ay tumanggi ang rehistradong may-ari na ebenta ang ari-arian at binawi ang kanyang naunang pagkilala sa co-ownership na nag-udyok sa isa pang kasusyo na magsampa ng reklamo. Sinabi ng SC na ang desisyon nito na binaligtad ng mga desisyon ng Regional Trial Court at Court of Appeals ay kinilala ang mga karapatan sa pag-aari ng mga mag-asawa ng parehong kasarian kahit na walang kasal habang hinihintay ang mas malakas na batas na maipasa. Dinagdag pa dito ang mas malawak na pangmatagalang mga solusyon ay dapat magmula naman sa Kongreso sa pamagitan ng batas na hinubog ng pampublikong talakayan at adbogasiya sa halip ng mga korte lamang. Sa mga usaping pampolitika, moral at sa pangkultura na nakapalibot sa isyu hinggil sa karapatan ng mag-asawa ng parehong kasarian, ang mga kagawaran ng politika, lalo na ang Kongreso, ay dapat makilahok sa paghahanap ng mga solusyon na nagbabalanse ng interes habang pinatanatili ang katapatan sa mga pangunahing kalayaan, sabi ng SC. Thank you. 7 minuto makaraan ng ika-4 ng hapon. Ito ay hatid ng KBS RMM News, Dyaryo na TV pa. Samantala mga kababayan, PBBM malugod na tinanggap ang pagbasura ng Kamara sa impeachment raps. Round 1. Ready, go! Sinabi ng Malacanang nitong Martes na kontento si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa desisyon ng Kamara de Representantes na ibasura ang 2 impeachment complaint laban sa kanya na tinawag na ang proseso na patas at nakaangkla sa katotohanan. Sinabi pa rin ni Palace Press Officer Claire Castro na malugod na tinanggap ng Pangulo ang resulta ng botohan sa plenaryo kung saan ibinasura ng napakaraming mambabatas ang impeachment raps. Nasisiyahan po ang Pangulo sa naganap na proseso sa House of Representatives. Sinabi pa rin ni Castro sa isang pahayag, aniya, naengganyo si Pangulong Marcos sa buto ng 284 miyembro ng Kamara na sumusuporta sa pagtatanggal sa pwesto. Natutuwa po ang Pangulo sa 284 na miyembro ng House of Representatives. Naniniwala sa katotohanan na nagpas siyang ibasura ang impeachment complaints laban sa kanya. Sinabi pa rin ni Castro na walang balak ang Pangulo na pag-usapan ang isyu at sa halip ay nais niyang sumulong sa ngayon. Ang nais ng Pangulo ay sumulong at magtuloy-tuloy sa trabaho. Aniya ay dinagdag na ng nanatiling nakatuon si Pangulong Marcos sa mga programang pang-ekonomiya na naglalayong mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Nauna na rito ay binasura ng Kamara de Representantes ang 2 impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos matapos magdesisyon ang Committee on Justice na hindi sapat ang mga petisyon. Sa botohan sa plenaryo, 284 na mambabatas ang bumuo upang iwaksi ang mga reklamo, 8 ang tumutol at 4 naman ang nag-abstain. Ang mga reklamo ay walay na isinampa ng abogadong si Andre De Jesus noong Enero 19. At ang mga miyembro ng Makabayan Coalition noong Enero 22, bagamat noong una ay natagpuan na sapat ang forma. Kalaunan ay tinanggihan ang mga ito dahil sa kakulangan ng mga substantibong dahilan. Naunang sinabi ng Pangulong Marcos na walang basihan ang mga reklamo sa impeachment at nakakagambala lamang. Thank you. 10 minuto makaraan ang ganap na ika-4 ng hapon. Ito ay hatid ng KBS RMM News, Dyaryo na TV pa. Ito nga po ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. NFA ilalabas ang stock ng bigas para makapagpalaya ng espasyo para sa nalalapit na pag-aani ayon sa DA. Round 1. Ready, go!
Bilang paghahanda sa panahon ng pag-aani ng palay sa bansa, ilalabas ng National Food Authority ang unang lumang stock ng bigas ayon sa Department of Agriculture. Kaya nagpapabid out tayo ngayon sa NFA ng bigas dahil sa its aging nga ayon kay DA Secretary Francisco Q. Laurel Jr. sa isang ambos interview sa sidelines ng induction ng mga bagong opisyal ng Economic Journalists Association, Lunes ng gabi. Malapit na ang panahon ng pag-aani kaya kailangan nating bumili muli mula sa bagong ani ng tamang presyo. Ang paglabas sa mga lumang stock ng bigas ay makakatulong sa pagkapalaya ng mga puwang sa mga bodega sa buong bansa. Sa oras naman para pagbili ng palay simula sa Marso o Abril. Para sa mild rice inventory, sinabi ng NFA Administrator Larry Lacson na ang ahensya ay may 2,741,408 bags na sa 137,070 metric tons kung saan nasa 700,000 bags ang para sa auction. So mayroon tayong 2 milyon para sa pagtatapon, para sa mga kalamidad, 20 piso emergency, sabi niya sa isang hiwalay na panayam. Naano rito na post ng NFA ang investigasyon na magbed para sa mahigit 737,000 sakto ng lumang bigas na nagkakahalaga naman na mahigit 900 milyong piso. Ang mga interesadong bidder ay maaaring magpadala naman ng kanilang mga bed sa ahensya hanggang sa Pebrero 20. Samantala, tiniyak naman ni Q. Laurel na ang NFA ay may healthy supply ng rice buffer stock. Noong Enero 31, ang NFA ay may humigit kumulang na 99.17 milyong bag o 458 at 541 metric ng palay inventory katumbas ng 5.78 milyong bag ng milled rice na mabuti sa loob ng 11 araw. Batay na rin sa pang-araw-araw na pangangailangan sa pagkonsumo ng bansa. Wow, thank you. Okay mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating paghatid ng mga balita. At syempre, bigyan po natin ng daan ang pag-uulat ng ating Kalsado Patroller na si Double L na nariyan po sa area at lugar ng Calabarzon area dyan sa Cavite. Nariyan si Kuya Lando Luto upang ihatid ang napakahalagang balitang ito. Ito po mga kababayan ay hinggil po dito sa higit 240,000 halaga ng smuggled sigarilyo na nasamsam sa 4 na bayan ng Cavite. Nako, talagang walang katigil-tigil itong mga ito sa matinding illegal na ginagawa. Talagang halos po yan pong lalawigan po ng Cavite ay talagang dinadagsa po ng mga, ayon po sa ating mga informanti, talaga diyan ay dinadagsa po ng mga illegal activities. Kagaya nga po nitong isang ito na ibabalita po ng ating Kalsado Patroller na si Double L na talagang yan pong mga bagay na iyan ang siyang nagiging suliranin sa maraming area at lugar dito sa ating bansa. Lalo na nga po yung mga smuggle na ganyan. O doon sa mga ipinagbabawal at talagang bawal na bawal sa anumang pagkakataon po dito sa ating bayan. Kaya ay awang ko, talagang hindi po natin maintindihan kung bakit, kung alin yung pinakabawal, ay yung laging ulit-ulit na ginagawa ng marami nating mga kababayan. Hinggil nga po sa mga sa pag-i-smuggle na yan. Dahil yan pong smuggle, wala po yung tax sa ating gobyerno. Kaya karamihan po talaga pumapalag po ang ating mga taga-gobyerno, lalo na po sa mga bagay na iyan. Dahil nga po kung totoo po yung tabakong yan ay original, ay wala namang problema. Kaya lamang,
Napakalaki po naman ang problema nito dahil hindi nga po sila nagbabayad o sila'y sakop ng tax. Nako, talagang okay, malalaman po natin ang detalye sa ating Kalsado Patroller sa kay Double L, ho. Ito nga po mga kababayan ay may kinalaman nga po nga diyan sa sinasabi po na higit 240,000 halaga ng smuggle na sigarilyo, smuggle na samsam sa 4 na bayan dyan sa Cavite. Alright? Nako, talaga, malalaman po natin yan. Kalsado Patrol Report. Alright, ang pagbabalita ay magmumula kay Double L dyan sa area ng Calabarzon sa Cavite. Alright, Kuya Lando, good afternoon. Arnold at ating mga kababayan na Panginoon Kuya Arnold, tama ka nga dyan. Itong yan ng Cavite. Oo, dahil ikinasa ng mga otoridad sa iba't ibang bayan dito sa Cavite, kahapon ito Kuya Arnold, na nag-resulta sa pagkasamsam ng malaking bulto ng smuggled at untaxed cigarettes o yung walang mga taxes to Kuya Arnold. Bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act or RA 10863 at National Internal Revenue Code. Sa magkawalay ngunit magkakaugnay na operasyon na pinangunahan ng Provincial Intelligence Unit ng Cavite PPO. Natuwang ang RID4A, RSUYO, RIT Cavite, Special Teams at mga kinatawan ng Bureau of Internal Revenue, BIR, 4 na tindahan sa Maragondon, Silang, Naik at maging sa Alfonso dito sa lalawigan ng Cavite ang tinaman ng inspection matapos mapatunayang nagbibinta at nag-iimbak umano ng illegal na sigarilyo Kuya Arnold. Bandang alas 9 kahapon ng umaga Kuya Arnold, tinalakay ng pinagsanib ng persa ang Princess Natalie Store sa Barangay San Miguel B dito sa Maragondon sa bisa ng BIR Mission Order Number MSO 201 140005150 at Red and Gold Premium Blend at the D&G Premium na pawang walang tamang buwi. Ang mga nasamsam na sigarilyo ay may tinatayang halagang 825,000 at iniugnay sa isang alias na Marina. Oo. At residente ito ng nasabing barangay. Ang mga produkto ay agad na dinala sa BIR District Office Cavite para sa wastong inventaryo at disposisyon. Sa tindahang Luloy, Pina Store, ang pagmamayari naman umano ni alias Rufina ay nadiscover sa kanya ang napakaraming uri ng smuggled cigarettes mula Platinum, Marshall, HP, RGD, Carnival, Tumon, Playboy, Tato, and DJ hanggang sa iba't ibang makilalang brand ng Yose. Ayon sa ulat, umabot sa 222,350 ang kabuang halaga ng mga nakumpiskang illegal na sigarilyo sa pinakamalaking haul sa magkakasunod na operasyon. Isinalalim ang mga ito sa kustodiya ng BIR at binalas sa BIR dito sa Tracy Martires City. Dito rin sa lalawigan ng Cavite. At kalaunan ko doon sa Santo Tomas, Batangas para sa karagdagang proseso. Bandang alas 10 sa 45 kahapon din ng umaga, sinalakay naman ang Dina Store sa Barangay Labak, Naik Cavite, sa bisa naman ng BIR Mission Order Number MSO 201-140-5149. Sa operasyon na ito, na-recover din ang iba't ibang uri ng komersyal na sigarilyo, Carnival at BNG Commissioner, Giboy at HP Cigarettes. Tinataya na 350,000 ang kabuang halaga ng mga nakumpiskang sigarilyo
Ang mga ito ay dinarin sa BI District Office dito sa Cavite para sa dokumentasyon at disposition alinsunod sa mayoral na patakaran. Bandang alas 11:15 naman ng umaga, ikinasa ang ikaapat na operasyon sa AGM 80 store dito sa Barangay Luksuhen, Alfonso, Cavite, na pagmamayari ni alias Renato. Nasamsam sa kanya, Kuya Arnold, ang nasabing tindahan, ang iba't ibang piraso ng HP, DIG, Marshal President, Commissioner at RGD cigarettes na may kabuang halaga naman na 12,060 pesos. Ang mga nasamsam ay dinala sa BI3 Martinez dito rin sa Cavite para sa wastong inventaryo at legal na disposition. Ayon sa mga otoridad, ang pagbibinta at pag-i-impact ng smuggled na yuse at ang tax cigarettes ay direktang paglabag sa batas at nagdudulot ng malaking pagkalugi sa gobyerno bukod pa sa banta sa kalusugan ng publiko. Patuloy man ang kanilang operasyon laban sa mga sindikato nito at individual na sangkot sa illegal na kalakalan ng sigarilyo dito sa buong lalawigan ng Cavite. Mula dito sa lalawigan ng Cavite, Patrol 25, ako si Double L. Kuya Landuluto, nag-uulat para sa Cavite RMN News. Yari na! TV pa! Maraming salamat, Baki Arnold. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 25 mula kay Double L dyan sa Cavite. Thank you, Kuyang Lando. Patrol Report. 22 minuto makalipas ang ikaapat ng hapon. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan. Round 1. Ready, go! LTFRB inutusan ang bus firm na magpaliwanag dahil sa viral reckless driving clip. Ipinatawag ng Land Transportation Franchising Regulatory Board nitong Martes ang isang kinatawan ng Victory Liner Incorporated bilang bahagi ng investigasyon na umano'y walang pakundangang pagmamaniho ng isa sa mga bus nito na nag-viral sa social media. Sa isang pahayag, sinabi ni LTFRB Chairman Vicor Mendoza II na ang investigasyon ay alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magtanim ng disiplina sa mga driver at tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng mga gumagamit ng kalsada. Aniya, nakikipag-ugnayan na ngayon ang Land Transportation Office sa taong nag-upload ng video ng insidente ng Facebook para sa mga detalye ng insidente. Napanood ko ang video at malinaw na may paglabag sa bahagi ng driver ng bus. Iniimbestigahan namin ngayon kung may sakay na pasahero ang bus nang mangyari ang insidente, sabi niya. Ang pag-uugali ng driver ayon kay Mendoza ay hindi katanggap-tanggap at sasailalim sa investigasyon. Inatasan ang Victory Liner Incorporated na kilalanin at dalhin ang driver na sangkot sa pagdinig sa LTO headquarters sa Quezon City ngayong Pebrero 25. Kapwa inutusan ang kumpanya ng bus at ang driver na magsumiti ng nakasulat na paliwanag kung bakit hindi sila dapat managot sa insidente. Pinalalahanan rin ni Mendoza na ang mga kumpanya ng bus ay magpulis sa kanilang sarili mga tauhan at maiwasan ang mga katulad ng insidente na hinaharap dahil sa mapanganib o nanganganib na buhay ng mga pasahero at iba pang gumagamit ng kalsada. Sa video nakita ang Victory Liner bus na may bilang na 669 na nag-overtake sa isang cargo truck na sa kahabaan ng isang expressway. Gayunman, mapanganib na lumiko ang bus patungo sa truck, kaya napilitan ang driver ng truck na lumiko patungo sa balikat para maiwasan ang banggaan. Thank you. 25 minuto makalipas ang ganap na ika-4 ng hapon. Samantala mga kababayan,
Tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan. Round 1. Ready, go! PH nakita ang investment deals na incentivize o money investors ayon sa DFA. Samantala ang Pilipinas at Oman ay nagnanais na tapusin ang mga kasunduan sa pamumuhunan sa magbibigay insentibo sa mga negosyong umani na nagbabalak na mamuhunan sa Foreign Affairs Secretary Ma. Inihahayag ni Teresa Lazaro ang impormasyon sa isang pagbisita sa Muscat, Oman para sa Second Oman Cebu Investment Forum noong Pebrero 9. Department of Foreign Affairs noong Martes. Bukod dito, binigyan diin ni Kalihim Lazaro ang pangako ng magkabilang panig na tapusin ang mga kasunduan sa pamumuhunan na naglalayong magbigay ng mas diktas at insentibo na balangkas para sa mga mamumuhunan ng umani na nakatingin sa Pilipinas. Hindi pa nagbibigay ng karagdagang impormasyon ang DFA nang hingin ang mga detalye tungkol sa inaasahang deal. Samantala, ipinahayag naman ni Omani Foreign Affairs Minister Syed Badr Suidi ang kahandaan ng Oman na nakikipagtulungan ng malapit sa Pilipinas alinsunod na rin sa National Economic Diversification Agenda nito. Sa forum, ipinahayag niya na ang kanyang pananaw para sa mas pangmatagalang pakikipagtulungan sa Maynila habang muling pinagtitibay ang pagpapahalaga ng Oman sa 50,000 strong Filipino community at sa mahalagang kontribusyon nito sa panlipunan at pang-ekonomiyang tanawin ng Oman. Batay na rin sa tagumpay noong nakaraang taon sa Cebu, ginawa namin ang mga pag-uusap sa mga tunay na proyekto, pagpapalawak ng kalakalan, pagmamaniho ng pagbabago at pagtataguyod ng napapanatiling paglago para sa isang pangmatagalang pagkipagtulungan sa Oman at Pilipinas, aniya. Sa isang magkasanib na pahayag na may petsang Pebrero 10, inimok ng dalawang nangungunang diplomat ang pribadong sektor ng Pilipinas at umani na itaguyod ang mutually beneficial at sustainable economic engagement. Ang mga sektor na naka-highlight sa forum ay kalakalan at pamumuhunan, turismo, hospitality at kultura. Logistic at pagkakakonekta, nababagong enerhiya, digital na ekonomiya. Pagbabago, agrikultura, pangangalagang pangkalusugan, vokasyonal at teknikal na kooperasyong edukasyon at pagpanatiling pag-unlad. Wow, thank you. 29 na minuto makaraan ng ganap na kaap ng hapon. At syempre, ito'y hatid ng balitang kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Ito ang ating palatuntunan ng gabay at patnubay. Dito sa KBS RMM News. Yari na TV pa. At syempre mga kababayan, nagbabalik po ang ating Kaso Patroller upang alright, nasa linya ang ating Kasado Patrol 25 upang maghatid ng malagang balita. Ito naman po mga kababayan ay may kinalaman po hinggil po dito sa pagsilbi ng
eviction order sa isang barangay. Nagkatensyon. Nako. Ang detalye po ay magmumula sa ating Kalsado Patrol 25 sa kanyang pagbabalik. Kalsado Patrol Report. Alright, Kuya Lando Luto, Kalsado Patrol 25. Alright, good afternoon muli. Ang compound sa Barangay Caliraya, Palomba na Laguna, kahapon ng pasukin ng Court of Sheriff ang compound para silbi ang eviction order. Hindi pumayag, Kuya Rold, ang barangay captain at pilit sinablot na nagpupumigla na sheriff ang pamilya ng barangay captain ay nanatili sa compound. Lumala ang kakomosyon nang sa pilitan palabasin na motoridad ang ang barangay captain na pilit tumakapit sa tarangkahan ng gate. Ayon sa court sheriff, kabilang ang compound sa hektaryang lupain na sakop sa rate of eviction or execution na pinaalis ang mga naroon dahil pribado at niya ang naturang lupa. Ayon sa land developer na nagmamayari ng lupa, mahigit 42 hektarya ang kanilang property. Sakop ito ng barangay hall, covered court at bahay ng kapitan at mga anak nito. Gayun din ang mahigit 300 mga residente sa barangay Caliraya. May nagbebenta kumano, Kuya Arnold, ng lupain gamit ang picking dokumento. Pero giit ng kapitan ng barangay Cornod na si Kapitan Selvino Dublan Jr. sa susunod naman umano niya ilabas ang batas kapag naglabas na ng sorbe yung tama at eksaktong umano. Ayon sa kanya, muling nagkaroon ng dialogo, Kuya Arnold, ang magkabilang panig ng umabot na 5 oras na magitan sa kanila ang Lumban Police at mga kaibigan ng kapitan. Sa huli, nagkasundo rin at tumayag ang kapitan na bakantehin na ang lugar na yan. Basta't payagan sila na kunin ang kanilang mga gamit. Tumayag sa hiling ang may-ari ng lupa na nagtalaga na rin ng mga gwardya na nagbabantay sa lugar ng nasabing lupa. Mula pa rin dito sa Calabarzon Forest, Kalsado Patrol 25, ako si Double L. Kuya Lando Luto, nag-ulat para sa TV's RMM News. Sergio na, TV pa. Kuya Rod, may babatiin ako. Alright, Kuya Lando, go ahead. Babatiin ko ang barangay sa Pang-Uno sa pamagitan ng aming barangay chairman, Kapitan Larco Junes, na nagdiriwang ngayon ng kapistahan at Pebrero 11, taong kasalukuyan. Happy Pista sa Pang-Uno or sa Pang-Uno Day. Maraming salamat, Dr. Cornol. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kalsado Patrol 25 kay Double L. Thank you, Kuya Lando. Limang minuto makalipas ang ganap na ika-4 ng hapon. Ito ay hatid ng balitang Kalsado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala, tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating paghatid ng mga balita. Round 1. Lady, go! Dapat magtanim ng takot ang ombudsman para matigil na ang katiwalian ayon kay Rimolya. Round 1. Lady, go! Sinabi pa rin ng Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nitong Martes na layunin ng kanyang tanggapan na maging aktibo sa pagsugpo sa katiwalian sa gobyerno. Ayon pa rin na ayokong maging reaksyonaryong opisina lang ito, nais kong maging isang aktibong opisina. Kaya naman malaga ang planning sesyon na ito, sabi ni Rimulya. Sa isang press briefing sa Baguio City kung saan nagdaraos ng strategic planning session ang Office of the Ombudsman,
Binigyan din niya na ang pangangailangan na matukoy ang mga kalakasan at kahinaan ng tanggapan upang mas mahusay na matugunan ang mga hamon na napansin na ang pagtugis sa mga tiwaling opisyal ay hindi isang madaling gawain. Mabigat ang kalaban ng ombudsman, korupsyon kasi maraming pera. Sa korupsyon yan ang kalaban naming pera. Kaya dapat nakaplano kami, dapat kumilos kami bilang isang kupunen, sabi niya. Idinagdag pa ni Remulla na dapat magtanim ng takot ang ombudsman sa mga tiwaling opisyal at pribadong individual na sangkot sa katiwalian dahil kung minsan ang nakakapigil ang takot sa maling gawain. Nakakalungkot sabihin, ngunit kung minsan ang takot ay ang tanging bagay na pipigilan ng mga tao na gawin ang hindi dapat gawin, sabi niya. Why, thank you. Alas 4:37 na ng hapon. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. At syempre mga kababayan, nais po nating bigyan ng mahalagang pansin ang ating pong mahalaga pong pagbati at pagbibigay pugay sa mga sumandaling ito sa pagbibigay parangal po ng ating butihing Titonel Talavera Yan, si Titonel Talavera ng ikangay Channel 8, yan, TBC 8, yan. Lalong-lalo na po sa pagbibigay pagpupuri po sa lahat po ng kasapi ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV. Siyempre, ito pong muli na naman uling tatanggaping parangal sa bumubuo ng ating Kasado Broadcasting Service at ng ating Balitang Kasado. Talagang inuulan po ng parangal at papuri ang ating pong mga kasamahan ng ating Balitang Kasado. At yan nga po mga kababayan ay muli na naman pong bibigyang parangal po ngayong darating na February 22. Yan. Bibigyan po muli ng parangal ang ating pong buong team ng Balitang Kasado. At yan nga po mga kababayan ay gaganapin nga po ngayong February 22. At yan nga po ay kinabibilangan nga po ng ating mga butihing mga kasamahan ng ating broadcasting at ng ating printing ng ating Balitang Kasado. At yan nga po isa po muna po ni Kuyang Alan Bordeos, ang ating publisher at station manager. Partikular na rin po ng inyong abang lingkod ang inyong pong program director at ng ating news director na si Kuyang Wayne Lauson. At ito nga po yun nga pong gaganapin na Golden Heart Awards ngayong February 22, 2026. Special project of IF Entertainment Production ng Golden Heart Awards. Yan. At yan nga po ay gaganapin nga po ngayong February 22, 2026. Yan. Sa mga pinagkalooban po ng awarding at ito nga po ay marami nga po sa ating mga kasamahan dito sa ating Kasado Broadcasting Service ang makakatanggap po ng awarding na ito. Aba, talagang sa itong awarding ito ng Golden Heart Awards ay nakaugnay po sa Valentine's Day na rin. Talagang punong-puno ng pagmamahal talaga ang buong persa. Halos ngayon po ang naka-inform po dito ngayon sa atin ay nasa mahigit na pong 6 na po itong makakatanggap ng awarding
ngayong February 22, 2026. So, mula alas 11 hanggang alas 11 po ng umaga hanggang 8 po ng gabi. Wow! At yan po ay ating pong babanggitin po sa susunod ng ating palatuntunan upang upang malaman po nyo kung saan ang location na gaganapin po itong awarding na ito. Talaga kasama na po rito yung Filipino Music Central Outstanding Music Station of the Year. Siyempre kabilang na po dito ang ating publisher Outstanding Leader of the Year. Wow, congratulations po! Kuyang Alan Bordeos, ang ating publisher at station manager ng ating pong istasyon ng KBS RMM News TV. Wow! Congratulations po sa lahat po ng tatanggap. At syempre, surprise sa mga iba pa po nating mga kasamahan. Syempre, kabilang na rin po dito ang inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold. Sa tatanggap po ng Golden Heart Awards sa February 22, 2026. Aba talagang, kumbaga nun po sa mga ibang nakalipas sa mga pagsubok sa ating buhay, ay tayo po'y pinuputakti naman ng mga iba't ibang uri ng mga issues, intriga na nakakasira lamang po ng reputasyon para sa sarili. Ay sa mga panahon pong ito, umaani naman po ng iba yung tagumpay ang inyong abang lingkod sa pamamahayag at sa pagbabalita. At talagang ito pong ating mga masisipag na mga patroller ay talagang hindi nagsawa na patuloy pong gumabay sa ating pagtatanghal araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Bagamat wika ngay kadalasan po absent ang inyong Kuyang Arnold, pero sa mga pagkakataon pong ganito, kahit hapon ay pumapasok rin po. Basta may time po sa aking sarili at kaya po ng ating kalusugan. Kaya ang inyong pong abang lingkod ay patuloy po na magsisilbi at maglilingkod sa inyo habang nabubuhay at habang kaya at malakas ang pangatawan. Kaugnay na rin po ng ating butihing publisher at station manager at ng ating news director at ng lahat ng nakapalibot po sa atin na mga masisipag po nating mga kolumnista at writer ng Balitang Kasado. Kaya sunod-sunod po ang awarding po talaga, papuri. Malaking karangalan po ito na tinatanggap at natatanggap ng ating impilan at ng ating pahayagang dyaryo. Kaya sabi nga po ay kapag daw may tiyaga ay may nilaga, at kapag po talagang sabi nga po ika ngay masikap, talaga nakakamtan po yung masaganang blessing na nagmumula sa mga taong nagpapahalaga po sa ating pagbabalita. Anyway, tuloy-tuloy na po ang ating pagtatanghal. Tayo po ay nasa una pa rin bahagi ng ating pagtatanghal ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay dito sa Kasado Broadcasting Service, RMM News, Dyaryo na TV pa. Samantala mga kababayan, narito ang mga karagdagan ng ating mga balita. Round 1. Lady, go! PNP nag-imbestiga sa security firm kasunod ng insidente sa Intramuros. Round 1. Lady, go! Nagsasagawa ng parallel investigation ang Philippine National Police sa isang security firm na ang mga katauhan ay sangkot sa pagkikipaglaban sa isang teenager sa Intramuros, Manila. Ang investigasyon ay pinangunahan ng Supervisory Office of Security and Investigation Agencies, isang specialized unit sa ilalim ng Civil Security Group ng Philippine National Police na responsable sa regulasyon, paglilisensya at pangangasiwa sa mga pribadong ahensya ng seguridad. Tinitingnan po natin ang insidenteng ito, partikular sa aspeto ng pagsasanay, tamang pag-uugali at pagsunod sa mga patakaran at regulasyon. Bilang kondisyon sa pagbibigay ng mga lisensya, sabi pa rin ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Sa isang pahayag noong Martes, inatasan ni Nartates ang susya na i-verify ang bisa ng lisensya ng security agency to operate. Gayon din ang mga individual na lisensya ng mga security personnel na sangkot. Noong linggo, binugbog ang umano ang dalawang security guard
ng Intramuros Administration ng isang 17 taong gulang na batang lalaki na tumangging sundin ang kanilang mga tagubilin na huwag sumakay ng bisikleta sa Riverside Plaza, Mexico Esplanade. Nasugatan ang biktima sa insidente at isinugod sa hospital. Sinabi ni Nartates na ang insidente ay nagbibigay diin sa pangangailangan para sa mas malakas na pari-pariho na pagsasanay lalo na sa wastong paggamit ng puwersa, de-escalation at paghawak ng mga minor de edad. Naharap sa kasong Republic Act 7610 o 7610 ang dalawang gwardiya dahil sa pisikal na pang-aabuso sa isang minor de edad. Why, thank you. 47 minuto makaraan ang ika-4 ng hapon. Samantala mga kababayan, pinarangalan ng mga senador si dating Speaker Di Benicia bilang mentor estadista. Round 1. Ready, go! Samantala mga kababayan, ang mga senador sa iba't ibang linya ng partido noong Martes ay nagbigay pugay sa dating House Speaker Jose De Venecia Jr. na naalala siya bilang isang mentor, conscientious builder at estadista na ang impluwensya ay humubog sa politika ng Pilipinas at mga henerasyon ng mga kawani ng pamahalaan. Sinabi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na si De Venecia na kilala bilang GDB o Manong Joe ay isa sa kanyang mga idolo sa politika at isang sentral na impluwensya sa kanyang estilo ng pamumuno. Sa kanya ko talaga natutunan kung paano maging conscientious builder, yung leadership style ko. Malaking bahagi yan na ay galing sa kanya, sabi ni Zubiri. Naalala pa rin ni Zubiri ang paglilingkod sa ilalim ng De Venecia bilang kalihim general ng lakas CMD noong ang dating speaker ay pangulo ng partido at kalaunan ay nakipagtulungan sa kanya sa kapulungan ng mga kinatawan. Sa ika-12 at ika-13 kongreso, sinabi niya na ang estilo ng konsultasyon ni De Venecia, pakikinig muna bago magpasya ay nag-iwan ng pangmatagalang imprint sa kanyang sariling serbisyo publiko. Binanggit din ni Zubiri ang katayuan ni De Venecia sa international na komunidad na napansin na ang dating speaker ay palaging inuuna ang katayuan ng Pilipinas at malawak na iginagalang ang mga parlamentaryong katawan tulad ng Inter-Parliamentary Union at ASEAN. Inter-Parliamentary Assembly, sinabi pa rin ni Zubiri na nagkaroon siya ng karangalan na manguna sa pagkilala ng Senado kay De Venecia noong Agosto noong taong 2024 na inilarawan ang pamumuno ng dating speaker bilang isang modelo para sa kanyang sariling karera. Ngayon, nagdadalamhati ako sa kanya hindi lamang bilang isang dating speaker kundi bilang isang mahusay na tagapagturo ng tumutulong sa paghubog kung sino ako sa serbisyong publiko. Sabi niya, naalala din ni Senador Loren Legarda ang personal na papel ni De Venecia sa paghubog ng kanyang landas sa politika na nagsabing malamang na hindi siya magiging senador ngayon kung hindi siya na-recruit noong 1997 at naniwala sa kanyang kakayahan ng maaga. Inilarawan pa rin ni Legarda na si De Venecia bilang isang pandaigdigang Pilipino at isang estadista na nauna sa kanyang panahon, na napansin ang nauna ng pinarangalan ng Senado ang kanyang mga kontribusyon sa pamagitan ng isang nagkakaisang
inaprubahan sa resolution sa kanyang iniakda. Ang pinakanaalala ko ay hindi ang kanyang mga titulo ngunit ang taus-pusong mga salita ng paghihikayat, ang tunay na patnubay at ang paraan na pinaramdam niya sa iyo sa mahalaga ang isang trabaho at ang iyong boses, sabi ni Legarda. Ang bansa ay nawala na ng isang mahusay na pinuno at nawalan ako ng isang mentor at isang matalik na kaibigan. Inilarawan naman ni Senador Francis Escudero na si Dibenencia bilang isang matayog na figura na ang pangitain, diplomasya at dedikasyon sa serbisyo publiko ay nakatulong sa paghubog ng mga demokratikong institusyon sa loob ng bansa at itinaas ang boses ng Pilipinas sa ibang bansa. Naalala pa rin ni Escudero na ang panahon ng kanyang panunungkulan bilang Senate President ay pinagtibay ng Kamara ang Resolution number 1142 na nagpaparangal sa buhay at pamamana ni Dibenencia na binabanggit ang kanyang pamumuno sa pamagitan ng pioneering role sa international na diplomasya. Ibinahagi rin niya ang mga alaala ng kanyang mga unang taon bilang isang neophyte na mambabatas na inilarawan si Dibenencia bilang ama at mapagbigay sa patnubay. Inulit ni Senador Joel Villanueva ang damdamin. Tinawag rin si Dibenencia na isang parliamentarian par excellence at naalala kung paano siya tinatrato ng dating speaker na parang isang ama noong siya ay isang first term congressman. Sa kabila ng mga pagkakaiba sa politika, sinabi pa rin ni Villanueva na si Dibenencia ay nanimos at mabait sa mga mambabatas ng minorya. Isang katangian na aniyay sumasalamin sa pangako ng dating speaker sa serbisyo publiko, kapayapaan at diplomasya. Ang dapat na senador ay nagpapaabot ng kanilang pakikiramay sa asawa ni Dibenencia na si Gina Dibenencia at sa kanilang pamilya na nagsasabing ang pamana ng dating speaker ay nabubuhay sa mga leader ng kanyang tinuruan at ang mga halaga ng dialogo, pinagkasunduan at serbisyo sa kanyang kinatawan. Sa House of Representatives, ang mga mambabatas na pinamumunuan ni Speaker Faustino D. III ay nakiisa rin sa bansa sa pagdadalamhati sa pananaw ni Dibenencia Jr. na inilarawan siya bilang isang matayog na figura sa demokrasya ng Pilipinas. Ang House of Representatives ay nakikiisa sa bansa sa pagluluksa sa pagpanaw ni dating Speaker Jose C. Dibenencia Jr., isang respetadong estadista ng mga pangitain at nakatulong sa panghubog ng modernong demokrasya ng Pilipinas, at na ang pamumuno ay nag-iwan ng isang pangmatagalang imprint na institusyong dati niyang pinamunuan, sabi ni D sa isang pahayag. Ang K. Why, thank you. 5 minuto bago mag-ikalimana ng hapon. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan, tayo po ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagtatanghal ng ating palatuntunang gabay at patnubay. Shout out kay Kuyang Ruben Milarion ng Bayan ng Taytay Rizal. Good afternoon po sa inyong lahat, sa mga taga-Taytay at sa lahat po ng buong pamilya ni Kuyang Ruben Milarion at 10 po ng lahat ng kanyang mga kagrupo ho, hanggang po kay Pante, Edward Pante, at sa lahat po ng bumubuo ng kanilang grupo at kanilang samahan. Diyan po sa Bayan ng Taytay yan. Kaya talaga, itong grupo pong ito ay aktibo sa mga pagtulong at sa pagbibigay, pagsaklulo sa mga taong
higit ho na nangangailangan ng iba yung katulungan ho. Talagang ito pong grupong ito sa pangunguna po ni Cap Edward Pante ng Taytay Rizal at saka ni Kuyang Ruben Milarion ay talagang buo yung kanilang team ho sa pamagitan ng kanilang pagkakaisa bilang sila ay isang sambayanan ng bayan ng Taytay Rizal. Anyway, mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating paghatid ng mahalagang mga balita ngayong Pebrero 11 ngayong taong 2026. Yan. Talaga ho. Ilang araw na lamang po, 3 days na lamang at Valentine's Day ho. Talagang araw ng mga puso. Yan. Talagang congratulations po sa lahat po ng mga naka-excited po sa pagdating po ng araw ng mga puso ngayong February 14 ho. Talagang sabi nga ay araw ng mga puso, sipsipan rin ng mga nguso. Wow! Ano ba yung kasabihan yan ho? Narito sa ikangay talagang napakahalaga ng mahalagang mensaheng yan. Sabagay wala namang masama. Sapagkat sabi nga kinakailangan po na yung nagmamahalan, lalo na po yung mga sagradong nag-iibigan. Yan po ang mga tanikala ng kanilang pagiging mapagmahal sa bawat isa. Lalo na nga po kung masaya yung puso, yan. Dito po yung buwan ng mga puso, ngayong buwan ng Pebrero. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan. Round 1. Ready, go! Mayon, naglag na pinakamalaking pyroclastic daloy sa ngayon, Alert Level 3, mananatili. Samantala mga kababayan, na itala ng Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang pinakamalaking pyroclastic density current mula sa noong Enero na nagdulot ng matinding pag-ulan ng abo na nakaapekto sa 32 barangay sa Kamalig at Ginubatan, Albay. Gayunman sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon nitong Martes, sinabi ni Paul Alanis, PhilBoc Supervising Science Research Specialist sa Mayon Observatory, na walang naobserbahan na indikasyon na magbibigay katwiran sa mas mataas na antas ng alerto at idinagdag na nanatili pa rin ang alert level 3 sa ibabaw ng bulkan. May mga possibilities po tayong tinitingnan mga parametro. Sinabi ng PhilBoc na ang mga parameter na nagmumungkahi na mas mataas na antas ng kaguluhan ay kinabibilangan naman ng patuloy na pagtaas sa antas ng mga lindol ng bulkan. Paglitaw ng mababang dalas ng nalindol, pagyanig ng bulkan, mga tunog ng rumbling, malakas at mabigat na pagbuga ng singaw, abo, patuloy na pagtaas sa mga rate ng paglabas ng sulfur dioxide, at pagpapapangit sa lupa o pamamaga ng gusali. Ang ikatlong parameter, sinabi ni Alanis, ay ang posibilidad na ang daloy ng laba ay lumampas, umabot na sa 6 na kilometrahe o kilometrong permanenteng zone ng panganib na nagtutulak sa mga ulap ng abo o pyroclastic density currents upang lumampas dito. Pero sa ngayon po, lilinawin ko po na yung mga ganitong kondisyon, sa ngayon ay wala naman po kaming nakikitang indikasyon na aabutin siya, sabi niya. Samantala, sinabi ni Alanis na nang sabihin nila na ito ang pinakamalaking abo o pyroclastic density current na naitala, ito ang pinakamalaki sa ngayon lamang para sa taong ito.
dahil mas malubhang o mas malaking pyroclastic flow ang naganap noong nakaraang taon. Mula nang pumasok ang Bulkang Mayon sa isang panahon ng pagsabog ng magmitik noong Enero 6, ngayong taong 2026, ang aktibidad nito ay inilarawan sa pamagitan ng pagbuhos o paputok na pagsabog ng laba mula sa bunganga ng tuktok na bumubuo ng mga daloy ng laba at pagbagsak ng bato at pyroclastic density currents o ozone, mapanganib na halo ng mainit na gas ng bulkan, abo at fragmented rock. Ang buod ng mga obserbasyon sa ibabaw na inilabas ng PhilBox noong Martes. Ang mga panganib ng bulkan na ito ay patuloy na nakaapekto sa tatlong pangunahing sistema ng paagusan sa timog hanggang silangang Dalisdis, ang Miisi, Bunga at Basod, Gilyes, kabilang na ang mga minor de edad na paagusan sa pagitan na nasa loob ng 6 na kilometrong Regios PDC. Noong Pebrero 8, sinabi nito ang mga daloy ng laba ay umabanti sa radial na distansya ng 1.3 km hanggang sa 1.6 km at 3.8 km sa Miisi, Bunga at Basod, Gilyes ayon sa pagkakabanggit. Habang ang mga rockfall at PDC runouts ay nananatili sa loob ng 3 kilometrahe radial na distansya mula sa summit crater. Ang kabuang dami ng magma na sumabog batay na rin sa mga deposito na ito ay tinatayang 22 milyong metro kubiko. Noong Pebrero 9, iniulat ng PhilBox ang pinakamalaking PDC na naganap dakong alas 10:59 ng umaga na tumagal ng 7 minuto batay na rin sa seismic record na bumubuo ng mga ulap ng abo na mahigit 2 kilometro ang taas na dinala pakaluran ng 40 kilo per hour na hangin. Ang daloy ay naglakbay ng 4 na kilometrahe mula sa bunganga sa kahabaan ng Miisi Gali, ang pinakamalayong runout at naitala sa pagsabog na ito sa taong ito. Mula noong Enero 1 hanggang Pebrero 9, nakapagtala ang PhilBox ng 1,690 PDCs. Ganon din ang 9,941 rockfalls at 1,349 na volcanic earthquakes na may sulfur dioxide emissions na umabot naman sa 6,569 na tinulada kada araw noong Pebrero 4 na nagpapahiwatig ng pagtaas ng magma sa ilalim ng bulkan. Why, thank you. 4 na minuto makalipas ang 5 na ng hapon. Ito'y hatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News, Dyaryo na TV pa. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating paghatid ng mahalagang mga balita ngayong araw ng Miyerkules, November 11, 2026. Ang AI ay lumikha ng mga bagong hamon sa pagprotekta sa mga minor de edad kumpara sa online na pang-aabuso. Round 1. Lady, go! Nagbabala ang mga opisyal ng gobyerno at mga tagapagtaguyod ng karapatan ng bata noong Martes na ang mabilis na pagpapalawak ng artificial na katalinuhan at mas malawak na pag-akses sa internet ay lumikha ng mas bagong hamon sa pagprotekta sa mga minor de edad mula sa online sa sexual na pang-aabuso at pagsasamantala. Sa isang press briefing upang ilunsad ang CIPER Internet Day Celebration 2026, sinabi ng mga opisyal ng lumalaking digital footprint ng mga bata ay humantong na sa walang uliran ng pagkakalantad sa mga ipinagbabawal na online na materyales na ginagawang proteksyon ng bata ang isang bagay ng pambansang kagyat.
Inilarawan ni Justice Assistant Secretary Michelle Ann Lapos ang issue bilang isang bagay ng pambansang seguridad dahil ito ay may kinalaman sa kapakanan ng mga mamamayan sa inaharap ng bansa. Binanggit din ni Council for the Welfare of Children Undersecretary Angelo Tapales ang data na nagpapakita ng 1,325 o 1,325% na pagtaas sa mga materyales sa sexual na pang-aabuso sa bata na nabuo ng AI na binigyang diin ang lumalaking banta ng dulot ng mga umuusbong na teknolohiya. Ang iba pang bahagi ng AI ay talagang kapaki-pakinabang hindi lamang sa mga bata, kundi pati na rin sa mga matatanda, ngunit ang kabilang panig ay isang madilim na banta sa mga bata. Ito ay isang bagay na nakatago doon, naghihintay na mabiktima ang aming mga anak, sabi ni Tapales. Sinabi niya na ang gobyerno ay nagpapatuloy na magpatibay ng isang whole-of-country approach upang labanan ang pang-aabuso sa online. Sinabi ni Plan International Philippines Executive Director Pebles Sanchez Ugang na ang pagtaas ng online access ay naghihikayat din sa live streaming ng mga kabataan na maaaring ilantad sila sa mas malaking panganib. Nagbabala rin siya na ang pakikilahok sa tila hindi nakakapinsalang mga uso sa online ay maaaring maging nakakaalarma, mapanganib at nakakatakot. Samantala, inihag naman ni Philippine National Police Women and Children Protection Center Chief Brigadier General Maria Ciela Portento na ang mga salarin ay lalong nag-aayos ng mga bata sa pamagitan ng online gaming platform. Ang isang paraan ay ang pag-aayos sa pamagitan ng mga platform sa laro, sabi niya. Gumagamit sila ng tinatawag na taktika ng regalo kung saan nag-top up sila ng account ng isang bata na nagbibigay ng in-game na pera pagkatapos ng pag-aayos ng bata. Inaakit nila ang bata na lumipad sa mga pribadong app ng pagmimensahe kung saan nagpatuloy ang mga pag-uusap. Ang Safer Internet Day ay isang inisyatiba ng Protektong Safe Borders ng European Union at ipinagdiriwang sa buong mundo tuwing ikalawang Martes ng Pebrero, na may mga kaugnay sa na aktibidad na gaganapin sa buong buwan. Unang inilunsad noong taong 2004, ang SED ay naobserbahan ngayon sa humigit kumulang na 180 mga bansa. Ang Pilipinas ang nagmamarka ng SED taon-taon mula nang ilabas ang Proclamation number 417 noong Pebrero 5 noong taong 2018. Why, thank you. 9 minuto makaraan ng 5 ng hapon. Samantala, mga kababayan, PCG drivers na recover ang 5 bangkay mula sa lumubog na pere sa Basilan. Round 1. Ready, go! Samantala, mga kababayan, na-recover ng Philippine Coast Guard ang 5 pang bangkay sa paghahanap sa lumubog na MV Tricia Christine Statlo sa karagatan ng Balok-Balok Island sa Basilan nitong Martes. Sa isang pahayag, sinabi ng Philippine Coast Guard na ang mga bangkay ay nagdadala sa kabuuang bilang ng mga nasawi sa paglubog sa 51 habang ang mga nakaligtas ay nanatiling nasa 316. Ang mga labi ay agad na nasecure at dinala sa Zamboanga City Port para sa pagkakakilanlan at tamang disposisyon. Sa pagkikipag-ugnayan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, sinabi nito na ang operasyon ay nagsimula sa alas 6 ng umaga sa isang pre-debriefing upang suriin ang mga hakbang sa kaligtasan.
mga layunin sa pagpapatakbo at mga parameter ng dive para sa PCG Technical Diving Group. 4 na technical na divers ang nagsagawa ng mga operasyon sa paghahanap, pagsagip at pagsisid sa ilalim ng mga 180 talampakan na nakatuon sa first deck economy accommodation area ng MB Tracia Kirsten 3. Ang Philippine Coast Guard ay nagpatuloy sa mga operasyon sa ilalim ng dagat na inuuna ang kaligtasan ng diver, disiplina sa pagpapatakbo at paggalang sa mga biktima at kanilang mga pamilya, sabi nito. Noong Lunes, na-recover ng mga Philippine Coast Guard divers ang isang bangkay na dive operations na sa lugar na lumubog na ferry. Natagpuan ang bangkay sa accommodation area ng barko at kalaunan ay inilipat sa pangangalaga ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para sa pagkakakilanlan at paghahatid sa pamilya ng namatay. Why, thank you. 12 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Samantala, tuloy-tuloy lamang ang ating paghatid ng mahalagang mga balita. Round 1. Ready, go! Marcos nagsusulong ng libreng bayad na ward sa mga hospital na pinamamahalaan ng Department of Health. Round 1. Ready, go! Pinag-aralan na ng gobyerno ang posibleng pagpapalawak ng zero balance billing program ng gobyerno para masakop ang mga paywards sa lahat ng hospital sa pinamamahalaan ng Department of Health. Ayon sa Malacanang nitong Martes, ang panukala ay alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapabuti ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng bansa. Sa isang press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na pinag-aralan ngayon ni Health Secretary Teodoro Herbosa ang pag-isyo ng Memorandum Circular ng Departamento na mag-uutos sa lahat ng hospital ng DOH na magpapatupad ng zero balance billing para sa mga payward para sa mga direktibang nag-aambag sa PhilHealth. Ang mga payward ay iba pa sa basic accommodation na sa kasalukuyang sakop ng zero balance billing, sabi ni Castro. Tututukan po natin ito, nais ng Pangulo, na ang mas maganda at mas epektibong healthcare para sa mga Pilipino para sa bagong Pilipinas, idinagdag niya. Sa ilalim naman ng panukala, ang mga opisyal ng Department of Health ay kailangang maglaan ng mga espesyal na lugar o silid para sa mga direktang nag-aambag ng PhilHealth na mag-abil ng zero balance billing. Ang mga lugar ay inilaan upang magbigay ng mas mahusay na mga pasilidad kumpara na rin sa mga karaniwang ward. Why, thank you. 14 na minuto makaraan ang 5 ng hapon. Samantala, mga sundalo handang magsakripisyo para sa bansa ayon sa AFP spokes. Round 1. Ready, go! Kung kinakailangan, handa ang mga opisyal ng enlisted personnel ng Armed Forces of the Philippines na ialay ang kanilang buhay para ipagtanggol ang teritoryo ng bansa na kinabibilangan ng 200 Nautical Mile Exclusive Economic Zone o EEZ at Kalayaan Island Group. Sinabi ng isang mataas na opisyal ng hukbong dagat nitong Martes, ang katotohanan lamang na nagsusuot kami ng uniforme, sumusumpa kami na protektahan ang bansang ito mula sa lahat ng banta, domestic at dayuhan, ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, sa isang press briefing sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Kung kailan ay kailangan ang pangwakas na sakripisyo, inaasahan naming gagampanan ng AFP ang mandato nito anuman ang gastos. Sinabi ni Philippine Navy spokesperson to the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na isang press briefing sa Camp Aguinaldo sa Quezon City.
Ito ay sa kabila ng mga pahayag na ang KIG ay nasa labas ng ASC ng Pilipinas. Gusto kong iwanan ang kanilang mga pahayag tulad ng mga ito. Tungkol naman sa IEP, napakaliwanag ng ating mandato na ito ay nakasaad mismo sa saligang batas. Alam natin ang mga hangganan ng teritoryo ng Pilipinas. Tungkulin nating protektahan ang pambansang soberenya, tiyakin ang integridad ng pambansang teritoryo hanggang sa ating 200 nautical miles EEZ. At ang rehimen ng mga isla na sumasaklaw sa KIG na lampas sa ating EEZ at pangalagaan ang kapakanan ng sambayanang Pilipino, sabi ni Trinidad. Gayunman, sinabi ng opisyal ng Philippine Navy na ang lahat ng mga tauhan ng militar ay alam ang kanilang tungkulin na ipagtanggol ang bansa, ang teritoryo nito kasama ang mga mamamayan nito at ginawa ito ng tapat sa loob ng maraming taon. Ilang taon na nating ginagampanan ang mandato na ito, paulit-ulit nating pinatutunayan ito ng walang pag-aalinlangan. Nang walang tanong sa ating mga makabayang inilatag na sa ating mga kasamahan. Ang pinakadakilang sakripisyon at ito ang mandato na sinumpaan nating protektahan upang maisagawa patuloy nating isasagawa ito, dagdag niya. Dinagdag pa rin ni Trinidad na hindi apektado ang mga tropa ng AFP sa naturang pag-uusap dahil sapat na ang kanilang hustong gulang upang ilarawan ang mga diskursong pampolitika. Mula sa kanilang misyon na masiguro at protektahan ang teritoryo ng bansa. Ngunit iginiit ng opisyal ng Philippine Navy na mas legal na basihan ang Pilipinas para sa mga paghahabol nito. As for us, the EFPS concerned, we have the legal basis. We have international law and domestic law on our side. These are the references of your AFP and performing its mandate, dagdag niya. Ang Pilipinas at China ay nakatulong sa isang alitan sa teritoryo sa South China Sea na inangkin ng Beijing bilang pag-aari nito, kabilang na ang mga tampok na mamayaman sa napagkukunan ng West Philippine Sea. Noong Hulyo 12, noong taong 2016, ibinasura ng Arbitral Tribunal na itinatag sa ilalim ng 1982 Law of the Sea Convention ang malawak na paghabol ng China sa ilalim ng tinatawag na 9-dash line bilang illegal. Hanggang ngayon, patuloy na tinatanggihan ng Beijing ang desisyon. Sinabi pa rin ng Malacanang at AFP na hinding-hindi isusuko ng Pilipinas ang kahit 1 pulgada ng anumang bahagi ng teritoryo nito sa mga dayuhang kapangyarihan. Why, thank you. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan. Round 1. Ready, go! 278 milyong pisong shabu dineklarang marmol na intercept sa North Harbor. Round 1. Ready, go! Naristo ng mga otoridad ang isang shipment na naglalaman ng 41 kilo ng shabu na tinatayang nagkakahalaga naman ng 278 milyon piso sa Manila International Container Port sa North Harbor, Maynila. Ayon pa rin sa Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, nitong Martes, ang pagsamsam ay kabilang na rin sa pinakamalaking drug interdiction sa bansa na nagtatampok na matatag na interagency cooperation sa kampanya ng gobyerno laban sa illegal na droga. Ang tagumpay ng operasyong ito ay muling nagpapakita na ang mga nagkakaisang pagkilos ng gobyerno ay nananatiling pinaka-epektibong sandata laban sa banta ng droga. Sabi ni PDEA Chief Undersecretary Isagani Neres sa isang pahayag, dinagdag pa rin niya ang pagsasamsam ng napakalaking dami ng mga illegal na sangkap ay kumakatawan sa hindi lamang sa isang malaking tagumpay sa pagpapatupad ng batas kundi pati na rin sa isang makabuluhang epekto sa lipunan. Sa pamagitan ng pagpipigil sa mga mapanganib na sangkap na ito mula sa pag-abot at mga komunidad, ang operasyon ay potensyal na naisib ang hindi mabilang na buhay.
Protektado ang mga pamilya mula sa pinsala at pinangangalagaan ang hinaharap ng mga kabataan ng bansa mula sa banta ng pagkagumon, sabi ni Neres. Ang pagsamsam ay bunga ng joint operation ng PDEA, Philippine National Police at Bureau of Customs na isinagawa sa ilalim ng institutional guidelines na binuo ng Dangerous Drugs Board. Sa isang hiwalay na pahayag, sinabi ng BUC na ang kargamento na idineklara bilang marmol ay dumating sa MICP noong Disyembre 31 noong taong 2025, ngunit idineklara na inabandona matapos walang deklarasyon ng mga kalakal na isinampa sa loob ng 15 araw na panahon. Sa isang X-ray scan noong Linggo ay nagsiwalat ng mga kinahinalang imahe sa tuktok ng release ng lalagyan at ang isang physical na pagsusuri kinabukasan ay nagresulta sa pagbawi ng isang puting pulbos na sangkap na nakatago sa loob ng lalagyan. Nakalaunan ay kinumpirma ng PDEA na methamphetamine, hydrochloride bilang shabu. Sinabi pa rin ni Neres na ang operasyon ay produkto na rin ng pagbabahagi ng impormasyon mula sa mga dayuhang katapat na matampok sa kakayahan ng proseso ng X-ray, screening ng BUC at narcotics detection dogs ng PDEA. Ito ay isang malaking tagumpay para sa sambayan ng Pilipino at isang matinding dagok laban sa mga organisadong sindikato ng droga, aniya. Samantala, sinabi pa rin ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region nitong Martes na nakumpiska nila ang mahigit 35.3 milyong pisong halaga naman ng droga at naristo ang 4 na drug personalities sa isang linggong operasyon mula Pebrero 2 hanggang 8. Sinabi pa rin ng Police Regional Office CAR na nagsagawa ito ng 31 operasyon kabilang ng 27 marijuana eradication drive at 4 na bypass operations na nagresulta sa pagsamsam ng 143,375 polyground marijuana plants, 1,550 seedlings, 52,000 gramo naman ang pinatuyong dahon ng marijuana at fruiting tops, 3,000 gramo ng pinatuyong tangkay at 8.67 gramo naman ng shabu na may kabuang standard na presyo ng gamot ng nasa 35,979,956 na piso. Ang pinakamalaking kumpiskasyon ay naganap sa Benguet kung saan na-recover ang 33,477,720 pisong halaga ng illegal na droga at isang high value individual ang naristo. Sa Kalinga, nakumpiska naman ng 1,986,800 pisong halaga ng droga kasama ang 2 suspek. Habang ang operasyon sa Abra ay umabot naman sa 15,436 na pisong halaga ng shabu at isang suspect. Thank you. 24 na minuto makalipas ang ganap na 5 ng hapon. Samantala mga kababayan, DPWH 10 executive inatasang pabilisin ang pagkukumpuni rehab ng ENPRA na tinamaan ng basyang. Round 1. Ready, go! Balita naman mula sa probinsya. Balitang probinsya mula sa Cagayan de Oro City. And rekomenda ng Department of Public Works and Highways ang dredging at muling negosyasyon ng rights of way para sa mga proyektong pang-infrastruktura malapit sa mga daanan ng tubig sa Iligan City. And inspeksyon ni na DPWH Secretary Benz Dizon at mga opisyal ng Iligan City ang mga tulay at flood control infrastructure na apektado ng Tropical Storm Basyang nitong Martes. Isinagawa ni Dizon ang pagbisita sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
na tiyakin ang agarang pagkuha ng mga materyales na kinakailangan sa mga apektadong lugar. Sa inspeksyon, tiningnan ni Dizon ang Mandulog Flood Control Project, Pinuliran River at ang tulay nito sa Barangay Palaw at ang Tubod Bridge. Sinabi pa rin ni Iligan City Mayor Frederick Xiao na kasama ng hepe ng DPWH na ang napakalaking tubig, baha ay nagmula sa mga lugar na kaupasan. Ang dami ng pag-ulan ay katumbas na rin ang halos 100 araw na tuloy-tuloy na pag-ulan ayon sa mga ulat ng panahon. Upang matugunan ang matinding siltation na dulot ng baha, inanunsyo ni Dizon ang pagbili ng karagdagang kagamitan sa dredging. Inatasan pa rin ni Dizon si DPWH Northern Mindanao Director Lelebet Aparicio na pabilisin ang rehabilitasyon, dredging at clearing operation sa kahabaan ng Pinuliran River at mga apektadong kalsada. Sa kasalukuyan nananatiling bukas ang tulay ng Mandulog at Pinuliran sa mga magaan at mabibigat na sasakyan sa one-way buses. Patuloy na pinababantayan ng Iligan City Roads ang Traffic Management Office ang mga mabibigat na sasakyan na dumadaan ng isa-isa. Thank you. 27 minuto makaraan ang 5:05 ng hapon. Ito'y hatid ng balitang kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Ito pa rin ang inyong abang lingkod ng gabay at patnubay, balitan at mga impormasyon ang inyong Kuyang Arnold Acevedan Namuko. 238 pamilya sa Eastern Samar nawalan ng trabaho dahil sa pagbaha sa Shoreline. Round 1. Mula naman sa Tacloban City, umabot na sa 238 pamilya sa Maslug, Eastern Samar ang nawalan ng trabaho matapos ang malakas na pag-ulan mula sa shoreline na naging sanhi ng pag-apaw ng Maslug River noong Lunes. Sa isang payag nitong Martes, iniulat ni Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang 744 na individual ang naapektuhang, kabilang ang mga evacuees, kabilang na ang mga senior citizens, buntis na kababaihan at mga bata. Nakakulong sila sa mga barangay hall at paaralan. Dahil sa pagbaha, naging sanhi rin ng hindi madaanan ang ilang kalsada at tulay, habang naiulat naman ang pagkawala ng kuryente sa 3 barangay. Ang patuloy na pag-ulan ay lalo nagambala sa mga signal ng komunikasyon, kabilang ang koneksyon sa internet, bagamat ang unit ng lokal na pamahalaan ay nagpapanatili sa pag-access sa internet, sabi ng MDRRMO. Dahil na rin sa pagbaha, hindi na madaanan ang ilang kalsada at tulay, nagdulot ng pagkawala ng kuryente sa 3 barangay at naputol ang komunikasyon. Bagamat nananatiling gumagana ang internet ng lokal na pamahalaan ng ayon kay MDRRMO Chief Karen Santiago. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan. Sinuspindi ang klase sa mahigit 100,400 pamilya. Family food packs ang mailagay na mga autoridad mula sa lokal na pamahalaan at DSWD na ka-standby ang search and rescue assets, habang patuloy naman ang patuloy na pagsubaybay at pagtatasa ayon pa rin sa MDRRMO. Yan ang mga kabuang balita mula sa ating bulwagan ng balitaan, mula sa ating Studio 2. At sa lahat ng ating mga magigiting at masisipag na mga kolumnista at writer, ganon din ang ating mga masisipag na mga kasado patroller na naglipana sa iba't ibang area at dako ng Metro Manila, sa buong Calabarzon area at Mimaropa. Partikular na rin po sa ating mga kasado patroller na nagrurubing din sa Kamindanawan at Kabisayan. At syempre sa lahat po ng ating mga kasado patroller na talagang busy sa panahong ito para
sa patuloy nilang pagsisiyasat at pagsasaliksik ng mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa, ay sadyang ang bawat isa ay lubha at talagang nagsusumikap upang makalap at makakalap ng mga mahalagang balita. At ito nga po ay ang ating mga kasado patroller na sina Kuyang Dan Torbeles, Rodrigo Dagar, Algo Brisilpen, Divine Council o Kuyang Frederick Berry, Kuyang Don Robert Ramero, ganon din si Kuyang Erman Patulot, Bai Predelin Samaldani, si Kuyang Francimal Butlay, si Kuyang Gilier Valencia, si Kuyang Joseph Elias Buntugon, si Ati Maria Gisil, at ganon din si Kuyang Nestor Pernesita, Kuyang Paul Aludo, Kuyang Ricardo Loloy Eslita, Kuyang Landuluto, Kuyang Chudi Soyman Jr., Ate Tina Aguirre at Kuyang Berhelio Francesco. At sa inyong lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na paggabay at pagsubaybay. Partikular rin kay Kuyang Edwin Masbati Karahog at si Kuyang Gerald Gasek ng Pasig City. At sa ating kasado patroller din ng Rizal, si Kuyang Jason Almanon at si Ate May Puda ng Rizal. Likewise sa lahat ng ating mga kasado patroller na naghatid ng mga mahalagang mga balita at impormasyon, tuloy-tuloy lamang po ang ating pagbibigay at paghahatid ng mahalagang balita sa ating mga tagapakinig. Luzon, Visayas at Mindanao, pansamantala po na ang inyong abang lingkod ay magpapaalam sa ating pagtatanghal sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay dito sa Kasado Broadcasting Service. Mulit-muli ako ay magbabalik sa araw ng bukas, araw ng Huwebes, ganap na 8 ng umaga hanggang 10 ng umaga upang magatid ng mga mahalagang mga balita at mga impormasyon. At syempre sa lahat po ng ating mga sumubaybay at tagusubaybay sa hapong ito, binabati po natin ng magandang hapon sina Ruben Melarion, Antonio Paras Noque, Anton Paras Noque, ganun din kay Alerto Kamanaba. At ganun din po sa lahat po ng ating mga taga-subaybay ng ating malaganap na palatuntunan ng gabay at patubay, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre mulit-muli, nagpapasalamat po ang inyong abang lingkod. Ang ating pong nakasama dito sa ating Studio 1 ay si Ate Del Rose Aldea Santos bilang Production Assistant at Ate Rosemary Padiron. Magandang hapon po at maraming salamat din sa lahat ng ating mga nakapili ngayong araw nga po ng Miyerkules. At syempre sa pangalan po ng ating Station Manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ako naman po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang mindurinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman talaga gaanong kagwapuhan. Sigurado naman na ito ay inyong maasahan. Mulit-muli, maraming salamat po sa inyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, babalos, amigos! Bye-bye!
habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Baka yung mga sasakyan, bilang ho ng mga jeep.